ang walang pagpipigil at walang pagpigil-pigil, aray mo. Hello, mega love shoutout po, Ate Chulang, no? Mega love shoutout po sa'yo. Ayun, no? Ito po, meron na naman pong magandang balita. Magandang balita po para sa mga loyalista at sa mga hindi against sa administration at syempre naman, kung hindi ka DDS, syempre masaya ka talaga pag narinig nyo ito at nakita nyo ho ito mga kababayan ko. Ba? No, yun, no? Ito po, walang pipigil. Lacson dares Amy to show evidence versus Romualdez sa kanyang pinsan. Alam niyo naman po itong si Madam Emmy. Ayun po, oo. Buhay pa pero mukhang patay na. Ayun, basahin po natin. Mahaba-haba po ito pero babasahin po natin ha. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson on the Tuesday challenge Senator Amy Marcos to stop making noise and instead provide evidence to implicate her cousin, former Speaker Martin Romualdez, in the multi-billion peso flood control scandal. Diba? Pag grabe naman ito lang marakat na flood control. Hay nako. Speaking at the kapihan sa Senado Forum, Lacson, who chairs the Blue Ribbon Committee, offered Marcos a full hour during next Monday's hearing to testify and present any proof she has against her cousin. Ayon, noise that not convict, neither does it indict who may be perceived as the most guilty, only evidence does. So, sabi ni Lacson. Kaya kung mayroon siyang may ambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya. He added po, sabi ni Senator Lacson. He slammed Marcos for criticizing the Senate probe as a muro-muro or stage show, despite her not attending the actual hearings. Ayon. Lacson revealed that the Blue Ribbon will investigate a lead involving a luxury house in a Makati subdivision allegedly owned by the former speaker. Lacson said he has reliable information that Romualdez brought the property using this detained contractor Sara Diskaya as a front. Wow, ang galing ha. Kita nyo? So Blue Ribbon Committee plans to invite a previous owner of the house to testify. Lacson explained that if this transaction is proven true, it would establish a direct connection between the former speaker and the Diskayas, the contractors at the center of the flood control mess. Ayon. He said there is little evidence against Romualdez because the primary accuser, former Marine-only Gutisa, has gone into hiding. O yan, tama naman po. Hello, good evening po Ma'am Lonely TV and Ma'am Leonida Negrelio. Mega love shoutout po. Ayun, good evening po sa lahat, no? Ate Cholang, no? And then, ito pa po. Ayun, di ba sabi nga po ni Senator Lacson. Lacson said he is willing to give Marcos an hour to pin down her own cousin for corruption. Ayun, no? Lacson said, he is willing to give Marcos an hour to pin down her own cousin for corruption. Ba, ang galing. Tapang nga ni Senator Ping ngayon Kung mayroon si Senator Amy na ebidensya, most welcome siya mag-attend. Huwag kaming siraan na pinagbabawalan siyang i-implicate si former Speaker Romualdez, Lacson said. Kung mayroon siyang pinaghahawakan, kung gusto niya, bigyan ko siya ng 1 oras para ilantad. Ay po, grabe Tabang, di ba? Kayo, magbabanatan sila. Ngayong Lunes, abangan! Good evening po, Ma Mary Grace Pinose. Ayun. Grabe ba? Ito, alam nyo naman na ang ating House Speaker, Martin Romualdez, ay di umano'y nasangkot din po dito
at, haka-haka lang naman po 'yun, mas maganda ngang hindi kuro-kuro at hindi muro-muro. Pero alam naman po natin kung sino talaga yung mga online seller. Online seller, kasi lagi pong ano, lagi pong nasa ano, nasa, social media 'no, mga kababayan, mga kasubaybay 'no, palagi po silang naka-ano po, nasa, Facebook Live. 'Di ba, Mama Maria Palisok, 'di ba po? Good evening po sa lahat 'no. Good evening ho 'no. Ayun 'no, balikan po natin. Alam naman po natin 'pag si Senador, Amy magsalita talaga akala mo totoo, 'no. Mukha pa lang nga hindi na totoo, paano ka pa maniniwala ho dito? Pero maganda kasi sinabihan siya ni, Senator Pangilo Ping Lacson, excuse me po, kung, meron siyang ebidensya bigyan siya ng 1 oras. So, there or no there. 'Di ba po? Tindi 'no? Tindi rin po 'no, mga kababayan. Akala niyo aatrasan kayo ni Senator Penky, 'di ba po, mga kababayan ko? Tindi talaga ng usapin nito, mga kababayan, kasi eto na, bibigyan ka ng 1 oras kaya siguro ang script mo kailangan mo nang i-memorize. Pero ang tanong po diyan, kailangan ba bang i-memorize 'yan? Ay. Anak naman talaga, kita naman si Baba, oh. Ganyan po talaga, 'di ba, Ma'am Helen Tesorito? Hello, may shoutout po. Ay, naku talaga, 'no, mga kababayan ko. Eto pa po, Muntulpo. Oh, ay, hindi mamaya na 'to, mamaya na ho ito. Saan pa ba po dito? Nawala, Wala na ba? Ito lang muna. Yung mga kababayan ko tignan niyo, bibigyan siya ng ano, mm. Hmm. Sorry ha, napindot-pindot ho natin, Sorry. Ayan po 'no, anak ng buhay naman talaga, mga kababayan ko. Tignan niyo ho 'yan, oh. Grabe ba? Ito pa po, oh. Oh, ito pa ho. Pakinggan pa po natin ito, bago. Fresh na fresh. Opo. Fresh like Groovy Max. Tindi 'no? Ito po, oh. Pakinggan niyo po, Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang kontrobersyal na pahayag ang inilabas ni dating columnist Ramon Tulfo sa kanyang Facebook post kamakailan kung saan sinabi niyang matagal nang may relasyon si Vice President Sara Duterte at ang kanyang Chief of Staff na si Zaleika Lopez. What? Nagtanong Matagal na ba may ano daw, di umano, may relasyon. Naalala niyo po ito, kanyang Chief of Staff, at naalala niyo ho itong scene na ito na mayroong parang ano, lights, camera, action, parang pelikula. I-search niyo itong ganitong video kung naalala niyo po. si Tulfo kung bakit tila ayaw iwanan ni VP Duterte si Lopez, lalo na matapos ma-cite in contempt si Lopez ng House Squad. Ito, balikan mo. Naalala niyo itong iyakan na ito? Mamaya lang natin itakil. Lalabas muna po tayo sa ano. Itong iyakan na ho ito, may full video ako niyan dati, mga kababayan, Andiyan na ba? Okay na ba yung camera? Ang galing. Tapos iyak sila. Si VP. Ganon. Ay! Pinagloloko nyo kami, Jowa niya yan, tsaka si main security niya, jowa niya din daw, sabi ni ni Alonly TV. Aray! Aray ka, mga kababayan! Aray, balikan ho natin, Nandyan pa dyan si Senator Bato de la Rosa, yes, napanood ko yan, 'di ba? Kung may full video po kayo nito. Pero ito yung ano natin, yung pakinggan na ho natin. Ang sinabi po ni Muntulfo dito, ayun po. Sa mundo ng showbiz. Isang kontrobersyal na pahayag ang inilabas ni dating columnist Ramon Tulfo sa kanyang Facebook post kamakailan
kung saan sinabi niyang matagal nang may relasyon si Vice President Sara Duterte at ang kanyang Chief of Staff na si Zaleika Lopez. Sa post, nagtanong si Tulfo kung bakit tila ayaw iwanan ni VP Duterte si Lopez, lalo na matapos ma-cite in contempt si Lopez ng House Quad Committee kaugnay sa umano'y pagsisinungaling tungkol sa confidential at Confidential Intelligence at fund. intelligence fund po ito, yung pagsisinungaling. Alam nyo naman po, syempre ayaw niya talagang iwan yan. Hindi dahil maiipit siya. Kundi dahil po pala, di man diba po? Di man mga kababayan mo, subaybay, meron para silang finger looking good. Di ba? Natawag ko namin yan, finger looking good eh. Anak naman ng anak naman ng, hey, buti pa sila, ang daming jowa. Anak naman ang buhay niya. Galing nga. Galing talaga mga kababayan ko. Palakpakan mo natin. Kung naalala nyo po, no? Hindi lang po ito ang nalink. Pati yung kasalan. Kung naalala nyo po, April tuloy, 8th yun. Imbis A, no? Imbis A Apple, no? April. Sa F-Wayne. Ayay! Kung naalala nyo ho, April, ano pa yan? Abril 27 o 17, 2017. Mga kababayan ko. 7, basta may 7 yun eh. 7, 17 o 27. Parang, basta April po yun. Yung nabalitaan nyo yung 2017 ay kinasal daw. Di ba no? Itong ating Inday Sara. Sa, sa isang sundalo ba yun o pulis? Ang galing no? Woo! Ang galing! Sana finger looking good! Anak naman ang buhay. Funky kung hindi KFC, funky man! Anak ng buhay naman talaga, kababayan ko, ang gagaling! Tignan nyo. May asawa kang tapos meron ka mga ganyan. Office of the Vice President. Ipinahayag ni Tulfo na ang matinding pangangalaga ni Duterte kay Lopez kasama ang desisyong samahan ito sa piitan ng Kamara ay nakapukaw ng atensyon at pagtataka ng ilang kongresista. Ayun, no? Tibo! Ang galing, mga kababayan ko! Maraming hikaw daw. Maraming hikaw pa. Sabi niya, ito po. Bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zaleika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility? Lopez has been placed under detention by the House of Representatives Quad Committee for supposedly lying under oath on how Sara spent her confidential and intelligence fund. Diba? Yan ang gusto nyo maging leader ng bansang Pilipinas. Nagtuturo ng immorality. Anak naman ang buhay. Sa mga pastor dyan, mega shoutout sa inyo mga bobo. Idol nila to eh. Alas mga pastor ay nako. Kita nyo yan, bano. Gusto niya maging leader ng bansang Pilipinas. Hindi nga faithful sa kanyang asawa eh. Paano gagawin yan? Lokohan na naman. Mga kababayan, nagka. Di ba po, Abel Gonzales? Anak naman ang buhay talaga mga kababayan. Tingnan nyo. Nakita nyo na. Ako ay titibo, bano. Laplapan no? Di ba po? Opo, palagi niya po talagang kasama to sa travel sa dahig no? Sa Netherlands. So, main security niya, jowa niya rin how to. Sabi ni Ma'am Lonely TV dito, anak ng buhay naman. Patuloy! Sara cares so much for Lopez, she has decided to stay with her at the house jail, leaving Congressman puzzled. Gusto ba talaga ninyong malaman? Okay, ito ang sagot.
Si Sara at Zaleika ay matagal nang magkasintahan. Di ba ninyo nahahalata? Sara is a dyke or lesbian. Tomboy or AC/DC siya. Pwedeng sa lalaki at Pwede double blade nga ho eh. Di ba? Yan ba ang gusto niya maging next leader ng bansang Pilipinas? Anong naman ang buhay niyo? Laplapan, taklapan, finger looking good, KFC, and funky. Ano naman talaga, no? Good evening po, Sir Abel, no? Sa lahat ng nanonood, no? Dito po sa channel ni Ballpoint Man 2.0. Gusto niyo po ba yan? Anak naman ng tinapa. sa babae. Siya ay bisexual. Matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon ni Sara at Zaleika. Ani Tulfo sa kanyang post. Ang mga pahayag ni Tulfo ay nagdulot ng ingay at iba't ibang reaksyon sa publiko. Bagamat walang opisyal na sagot mula sa kampo ni VP Duterte at Zaleika Lopez ukol sa mga paratang, patuloy na nagiging usap-usapan ng isyu sa social media at mga balita. Samantala, nananatili si Lopez sa kustodiya ng Kamara habang nagpapatuloy ang investigasyon sa usapin ng confidential funds. Yan lang po, mga kababayan, ang gaga.